Okay, so mag-react po tayo dito kay Jen. Si Jen po kasi may kalaban yan si Lash, pero that's not really the point here. Ito yung tinatawag nating self-awareness. Sana po lahat tayo magkaroon ng self-awareness, lalong-lalo na po sa mga panahon natin yan. Pakinggan po natin si Ma'am Jen. Sobrang ganda ng outside mo. Okay. The inside should also be as beautiful as the outside. Alam niyo yung narinig niyo dyan. Sobrang ganda nung outside mo, pero the inside, okay, ulitin natin. The inside should also be as beautiful as the outside. Okay, ano yung ibig sabihin nun? Maganda ka pero pangit yung ugali mo. Pero kilig na kilig siya. Hindi yun compliment, ate. Diyos ko naman. Ngayon kasi, ganito yung nangyari dyan. Ito yung backstory niyan. May issue siya kay Lash eh. Unfortunately, hindi na natin kayang sundan. So baka, siguro sa mga susunod na araw, kumuha tayo ng resident chismosa natin. Siya si Girl Chismis or si Boy Chismis na siya na yung i-relegate na natin lahat ng chismis dito at makikipagkwentuhan tayo sa kanya. Pero in so far as I know the story, putok na putok to sa TikTok eh. Na etong na to is may issue siya kay Lash, tapos may issue din siya dun sa mga friends niya, na dati niyang friends, na pinag-iiwanan siya, kasi nga daw parang meron siyang mga sikreto na ibubunyag, yung mga ganun ba, na alam mo, ganito yan eh, kung meron kang alam sa tao, tapos kasisira niya, wag mo sabihin, kasi baka makasuhan ka eh, or wag na yung kaso yung isipin mo eh, para na lang maging mabuting tao ka, di ba? Tuloy natin. So yun na yung work on. Na perfect na yung outside, yung beauty. The beauty is now from within. Okay, so naiintindihan niyo yung sinasabi ni kasi ito yung parang after to nung interview eh. So nagkaroon pa sila literally after niyang mag-iiyak doon sa podcast nitong si Tony. Ang sinabihan siya na ang i-work mo na lang yung loob mo, te. Hindi yan compliment. Dako naman, oh. Yan naman ang ating i-work on. No more hurting, no more lashing out. Di ba? Thank you, Ate Tony. Sobrang ganda na. Di ba ano yan eh? Well, I don't wanna diagnose Hindi to diagnosis of any sort. Pero it's such a narcissistic behavior to just listen to the compliment pero not the criticism. Okay, veiled veiled compliment kasi yung tawag dyan eh sa ginawa ni Tony Gonzaga para ma-soften yung blow ng criticism. It's merong compliment, merong criticism. Pero ang importanting part doon yung criticism. Alam mo, ang gwapo mo, kaso ganon. Alam mo, ang ganda mo, kaso ganon. Hindi ko malubos maisip kung bakit niya hindi na-gets yung sinabi ni Tony. Harap-harapan yan sa madlang people. Kung ako yan, hindi ako ngingiti dyan, malulungkot ako, or at least man lang, magkakaroon ako ng self-awareness sa sarili ko na yung in-interview ako ng 1 oras or 2 oras, whatever it is, binibigyan ako ng criticism na sa pagmumukha ko, mahihiya ako dyan. Diyos ko naman, oh. Ang outside mo, the inside should also be as beautiful as the outside. So alam mo yon, maganda ka kaso pangit ugali mo. That's essentially what Tony Gonzaga was saying, di ba? I mean, I don't think naman magkakilala sila in real life. Pero ang binebase lang to ni Tony Gonzaga, number 1, dun sa report sa kanya. Kasi usually kasi yung mga ganitong programa, nire-research nila yung mga guest nila. Kuha? And yung kung paano niya narinig yung side nitong si Jen. Kasi si Lash, yung ka-beef niya sa TikTok, inimbitahan din dito sa Tony Talks eh. Nag-decline siya, di ba? So, nag-decline siya kasi nga ayaw niya ng drama, 'di ba? Ito kasing si Jen kasi, she just could not take the L. Alam mo 'yon, okay na 'yon. Kung galit sa yung mga friends mo, maybe meron kang dapat baguhin sa sarili mo, 'di ba? Maybe kailangan mo mag-repent, 'di ba? Yung mga ganung bagay ba. So, I just feel so bad for her na hindi naman kasi I wanna empathize with her, to be honest with you. Na kinikriticize ka na, makaramdam ka naman. Sabi nga ng Pangulo, mahiya ka naman.
Pero siya, uy, thank you. Ang narinig niya lang yung compliment, hindi yung criticism. Colorblind na siya doon sa mga nangyayari sa paligid niya. That's a very dangerous notion when yung mga ganito kasi, in my opinion, nadidevelop yan because you surround yourself with glad-handing yes man. 'Di ba? Pag puro yes man yung sa paligid mo, or yung sarili mo lang yung pinakikinggan mo, hindi mo makikita yung mali mo, 'di ba? Diyos ko. Biruin mo si Tony Gonzaga na yung nagsabi niyan eh. Basahin natin yung ibang mga komento ng mga tao niya. Para makita niyo yung sinasabi ko. Kasi lahat tayo rito, nakakaintindihan tayo na hindi ka kinokomplimentan, Inday. You are being criticized. Basahin natin yung comment section, ha? Makikita natin yung inyong mga sinasabi kay Jen. Okay? Sabi dito, huminto ka na sa pagtitinda, Jen. Ang masabihan ng mag-alala, the comprehension is not comprehending, Eme. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, she is so used to being complimented. She cannot accept any more criticism. She lives in her own bubble eh. Ganyan yung mga tao na ganyan eh. Parang puro ego ka na lang. Hindi mo na tinitignan yung mga mali mo. Kaya ako, pagka, kunyari, yung mga kaibigan ko, lalong-lalo yung mga lawyer friends ko, kapag sila ay kinikriticize ako, nakikinig talaga ako, Nico, mali yan. Binabago ko talaga. Diba? Bakit? Kasi I know they know better dun sa mga nangyayari sa internet. So, hindi ko tinataas yung ego ko because gusto ko maging feel superior sa sarili ko. Hindi yun eh. Hindi ka, Diyos ko Lord. Sa sobrang ganda ng delivery tone niya, akala niya kinomplimentan niya sa part na yan. Hindi, sa tingin ko may selective deafness. Akala niya ang importante lang maganda outside. Di na importante sa aray mo. Ay, nako. Sabi ni napapala ng pagiging work freak. Akala niya papuri siya, di ba? Thank you. Sobrang plastic nang siya. Hindi po yan plastic. Nagiging, yung tawag kasi dyan, politically correct delivery, yung ginawa ni Tony. Kasi of course, hindi mo pwedeng kumprontahin yung guest mo eh. So, you make veil compliments na tinatawag. Veil meaning to say, may criticism sa bandang dulo. Or backhanded compliment. I think yun yung mas tama eh. So it's a backhanded compliment na narinig ko yung storya mo at eto yung dapat mong baguhin sa sarili mo. Yes, maganda ka, pero hindi maganda yung ugali mo. Okay? Tapos si ate naman, thank you. Alam mo, kung ako yan, baka sabihin ko, wag mo nang isi-erte. Nakakahiya. Napaka-professional ni Tony G. Akala tuloy ni Jen compliment siya. Actually, very, very professional well, that's years of hosting kasi akala ko ako lang nakapansin. Na, bakit nagte-thank you? Dapat sinabi na lang niya, okay ate. Or sabihin niya, thank you po. I needed to hear that. Salamat po, Ma'am Tony. I'll work on it. Diba ganon? That's how you accept the criticism kasi of course yung si Tony Gonzaga and her team malamang sa malamang alam nila yung buong storya or at least meron silang generalized picture and then in-interview pa siya. So after the interview yan yung sinabi sa'yo. Ibig sabihin ikaw yung mali doon sa buong naratibo ng pinaglalaban mo. I mean, ako kasi yung lang yung nakita ko rito yung mga sagutan eh. Kasi I remember one video nitong si Jen. Parang tinatakot niya yung mga dating kaibigan niya na sasabihin yung mga bad things sa kanila. How dare you? Pinagkatiwalaan kanila tapos ang gagawin mo, sasabihan mo pa ng masasama, di ba? Diyos ko. Hindi siya tama talaga mga lods ko, Diyos ko Lord. Ay nako, let's read eto si Gino. Nag-thank you. Kaya ilan na lang. Sige, let's read some and then let's finalize. Workout din ng brain sis, parang di niya na-gets. Hindi niya nga na-gets. Actually, I think talaga, when you surround yourself with glad-handing yes man, who does not check your worst impulses, but rather, they just say yes to you. Hindi ka nila kinokontra. Ganyan yung magiging resulta eh. You do not listen to criticism anymore. You just listen to the compliments and then throw away the criticism. Di ba? I mean, I understand it if it's, well, for example, negosyo mo.
Okay, sa negosyo mo, merong pangit, may maganda. So, pero benta ka pa rin ng produkto mo kasi sa tingin mo yung long run mag-aano yung produkto mo. Even in kunyari sa sitwasyon ko, I am a more political vlogger na ako than I am a social media vlogger, 'di ba? So, meaning to say, tinutuloy ko pa rin kasi of course, beneficial sa akin yung pagpo-political vlog, 'di ba? That's the reality of the situation. But do I listen to the people na sila ayaw nila yung political? Yeah, that's why we're doing this social media chismisan and then debunks, 'di ba? So ginagawa pa rin natin 'yon. But I listen to your criticism in fairness sa akin. Dito kasi kinikriticize ka na, te. Bakit hindi mo naririnig yung criticism sa'yo? What's the problem? 'Di ba? Kung ako kay Jen dito, I will seek professional help kasi it's very hard for you to be blinded sa criticism sa'yo, 'di ba? You will never grow as a person kung ganyan. Beautiful in the outside but not in the inside. Let's repeat Tony Gonzaga to close this. Sobrang ganda ng outside mo. The inside should also be as beautiful as the outside. Yun lang naman po, mga